Yes, magandang araw sa ating lahat. Subok lang ito, subok. Sinusubok lang natin kung pwede pa. Kung pwede pa. Pero ito pwede pa sa isip na lang. Sa isip na lang. At saka yung mga abilidad tactics, yun na lang yung nasa isip natin. Pero yung kakayahan, nako, pwede pa sa isip. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, sinuot ko yung aking pang guerrilla forces, pang Filipino guerrilla forces, Filipino guerrilla forces badge, then Philippine flag, then guerrilla. Hindi ko sinuot yung pang airborne pa canopy, sabi nga nila retired na eh. So Filipino guerrilla forces na lang tayo, mga kaibigan. So, ito yung uniforme, ito attire ko na ito, ay souvenir ko ito. Souvenir ko ito nung napatalsik namin si former speaker Romualdez dahil sa galit namin na nakikita niya sa labas at nagkataon sumaba yung sa Nepal na nangyari sa mga assemblyman nila na pinagbabato, hinulog sa tulay. Pumasok sa isip niya na delikado, baka ganun din ang mangyayari sa akin. So, I better resign. So, sabi nga ni former Congressman Barsaga, pag hindi tayo nagbago dito, baka paglulusubin tayo dito, mapapares tayo sa Nepal. Kaya kaagad-agad si Speaker Romualdez pumasok sa silid ng mga loyalist congressmen at nag-usap-usap. Paglabas, malungkot. Matamlay sa paglabas. Then, nung umpos sa kanyang power of Congress, ay nag-declare siya, I will resign. So, yun. So kami sa labas ay nagsigawan. Nagsigawan kami. We are success! Yan yun. Panoorin na lang natin ang susunod na clips kung ano ang ipinaglalaban ko at sino ang kinakalaban ko. Ito ay tanging alaala na lamang. Proud ako na may nagawa ako. Ako ay Filipino Guerrilla Forces Supremo, Retired Armed Forces of the Philippines Colonel. Narito ako sa harap ng Kongreso, kasama ko ang UPI. Ang taong bayan para hilingin na itigil na ang korupsyon. Hinihiling namin na mag-resign si Speaker Romualdez dahil siya ang punot dulo ng kahirapan. Tinatalakay natin ang issue ng kahirapan sa bansa. Narito ang Filipino Guerrilla Forces at United People Initiative, mga vloggers at mainstream media at mga kapulisan upang manatili ang kapayapaan. Hindi ko kalaban ang mga matitinong opisyal, kundi ang mga nagpapairal ng hindi tama sa ating bayan. Para sa ating mga kapulisan at kasundaluhan na nandito ngayon, hindi ko kayo kalaban. Ang kalaban ko ay ang mga tiwaling opisyal sa ating gobyerno na nagsasamantala sa kapangyarihan. At para naman sa mga vloggers at mainstream media, huwag po tayo maging bias. Talamak na po ang mga fake news, tayo mga supporters ang nagpapalala sa sitwasyon. Magtulungan na lang tayo para mahinto na ang korupsyon, hindi yung batuhan ng mga fake news. Maawa na kayo sa ating bansa, hindi habang buhay ang mga trolls, mga kapatid. Oo, masaya kayo ngayon dahil busog kayo sa datong, pero hindi habang buhay na makakatanggap kayo ng datong mula sa rehimeng Marcos. May hangganan yan, akala nyo ba safe na kayo dyan? Hello, usapang pensyonado. Bakit ngayon nung kinalampag natin ang differential ng 2000 to 2013, ang dami ng publication ng PGMC, pero sa rangko wala pa naman ako nakita na publication, although nagmamaniobra sa ilalim sa mga kapwa pensioners, kapwa sundalo, kapwa enlisted. May mga publication ang PGMC at mayroong na namang bago mga pensioner, may bago na account, Facebook account na ang title ay
usapang iipipensyon. Mukhang may gumawa nito. Hindi PGMC ang gumawa nito, mga kaibigan. Now, tanungin ninyo kung sino ang admin dito. Mukhang ito na yung pinagdududahan natin, ano? Mukhang ito na yung pinagdududahan natin. Ang objective noon ay hindi naman kayo nililigaw. Kung hindi, dinidiscourage kayo na magreklamo. Yun yung objective doon. Tingnan mo, obserbahan nyo, nagpo-post sila, pero pag tinatanong, walang sagot. Subukan nyo magtanong. Hindi kayo sasagutin nun. Kasi, maku-corner sila. So, anong itanong nyo? Yung, hindi ako nakatanggap noong 2017-18 ng differential. Yun yung tanong nyo kagad. Kasama ba ako o hindi? Tingnan yung sagot nila doon. Wala silang isasagot. Now, kung sinabi na lang natanggap nyo na, madali lang i-counter yon. Anong taon na i-release sa amin? Kasi ang alam ko lang dyan, 2017 and 18. June 2017 o September 2017 kasi June galing sa DBM. September sila nag-release 2017 up to parang June rin ng 2018 hininto nila. Ano? So, yun yung pupuntahan nyo ngayon sa finance. Humingi kayo ng payslip at doon sa bangko ng bank statement account. Doon nyo malalaman kung natanggap nyo hindi. Yun ang lagi nyong itanong sa Sarangco o sino man nagpapublish na yan, lalo na doon sa bagong account na wala pang 100. Now what I mean, wala pa nga 1 buwan yung account na yun eh. Lumabas lang yun nung mayroon tayong plano na ireklamo na dahil hindi na lumalabas yung inyong differential, ano? So kung may mga tanong kayo sa akin, panoorin nyo lang ang aking post sa Segundo Mitran Jr., isumbong kay Commander Bukay, at sa YouTube ko, Makabayan Informative. Huwag na kayo magtanong sa akin. Kumpleto detalye na yan. Kumpleto detalye na yan, mga kaibigan, mga kasama. Kino-confuse kayo na hindi kayo magtuloy ng reklamo. Kaya maganda rin na ginawa natin para magising na naman ang PGMC. Biruin mo Biruin nyo take note. 2021, March, April, labulabog, nagkagulo, maraming pumasok ang Sarangco, pumasok yung DWD ng AFP radio station. Yun yung nagka-counter sa akin. Ngayon, lumabas na naman tayo na magreklamo tayo. Andiyan pa rin yung Sarangco, nag-underground. Dinidiscourage yung mga magreklamo. Bakit yung discourage? Dapat kayo Sarangco, dahil kapwa nyo enlisted ito, dapat ini-encourage nyo na dapat talaga ilaban natin ang karapatan natin. Ganun ang sasabihin nyo. Hindi papadalang kayo, ganun. Hindi, i-encourage nyo na mag-file ng reklamo. Kasi nga, mula yan 2017, ngayon 2026, by 2027, mahirapan na kayo mag-claim kasi 10 years, may batas sa 10 years na hindi nyo na basta-basta makuha ang pera nyo. Bakit kung kailan tayo kumikilos rin sila. Nung nanahimik tayo, nanahimik rin sila. Ano ang ibig sabihin nun? Yun yung nakapagtataka, mga kaibigan. Itong usapang pensyon, wala pang kwan yan, ano? Wala pang 1 buwan yata kasi wala pa tayo, mag-1 buwan pa lang tayong kumikilos para magreklamo na i-release na kagad yung perang differential. May tanong dyan sa aking vlog na ito, huwag na kayo magtanong. Panoorin nyo na lang ang aking YouTube, Makabayan Informative Channel. Dito sa channel na ito, isumbong kay Commander Bukay at Segundo Mitran Jr. Hindi na kayo dapat magtanong.
Magsaliksik lang kayo, masasagot lahat ng katanong ang mga nasa isip nyo na hindi nasasagot. Salamat.